Ang katatagan nagtitiwala sa Panginoon. Siyang tumatahan sa inig ng dako ng kakastasan ay nananatiling sa lilig na makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kaniyang iniligtas sa silo ng kalinilo at sa mapagsang salot. Kanyang nakapakan ng kanyang mababwis, at sa ilalim ng kanyang mapapapay ng mga lupa, ang kanyang katotohanan ay kalasot at maluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kilabutan sa gabi, ni sa panama na umilagpos ng araw, dahil sa salot na dumating sa kadiliman, di dahil sa pagkibama na sumisira sa tanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalak sa iyo. Iyong mamasdalaman ng iyong mata, at iyong makikita ang ganti sa masama, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang pagkastasan na iyong tahanan. Walang kasama ang mangyayari sa iyo, di namang salot ay lalapit sa iyo tolda, sapagkat siya magbibilin sa kanyang anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong malalakad. Kanilang dadalo ka sa kanilang mga kamay, baka magisip ka ng iyong basis ng bato, iyong yayapaman ng leon at ang lupaw, ang batang leon at ang sa iyong raman ng iyong mukha, sapagkat kanilang iniladap ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang nalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasabihin ko siya, ako'y sa kanya sa pagbabagal. Aking ililigtas siya at parangalan siya, aking pupusukin siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kanya ang aking pagligtas. Hallelujah. Lord of glory, come and fill this temple, God of power, Lord of glory, come and fill this place. Ating pong palakpak ang ating kamay upang purihin, sambahin ang Diyos na buhay. Bakit tayo umaawit? Bakit tayo sumasamba? Upang ang presensya ng Panginoon ay bumaba sa ating kalagitnaan. Yun ang kahalagahan ng para maunawaan po natin. Amen? Amen. Amen. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength.
ating mga mata. Damahin natin ang presensya ng Banal na Espiritu sa Iyo. Great is the Lord and most worthy of praise. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the Lord.
love you, we praise you, we adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name in all
salamat po sa umagang ito, sa panibagong buhay at pag-asa na binigay niyo po sa amin. Lord, maraming salamat sa paggabay, sa pag-iingat po sa aming buhay sa araw-araw. Lord, pakaingatan niyo po kami at ilayo sa anumang gawa ng kaaway. Kayo po ang manguna sa aming buhay. Palagi niyo po kaming i-bless at i-guide sa araw-araw. Lord, sa'yo lamang po namin itinaataas ang aming papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po makakauna sa presensya ng Panginoon. At ngayon po, tatawag tayo ng mga magpapatotoo dito sa ating naranasan sa buhay ng bawat isa sa atin sa loob ng isang linggong dumaan. Purihin ang Panginoon. Tinatawagan po namin si Brother Makoy para magpatotoo na napakabuli ng Panginoon. Yan, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, brother. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng kalakasan sa araw-araw at kinabayan niya po tayo, hindi niya po tayo pinabayaan. Ayun lang po. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. Nasa ilan po si Sister Mayra. Purihin po natin ang Panginoon. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil lagi siya nandyan para gabayan tayo sa araw-araw. Binibigyan niya tayo ng panibagong buhay, panibagong hininga at panibagong pag-asa. Lagi lang po natin siyang purihin at sambahin kahit po sa bawat oras na tayo lamang po ay nasa bahay. Lagi po natin siyang aalahanin na sambahin. Huwag po natin kakalimutan lagi ang pangalan niya. Amen. Si Nanay Kelly naman po. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sapagkat itong linggong ito ako po'y nakasama sa MGCI sa dating daan. At ako'y inanyayahan ng aking pinsan. Sabi ng pinsan ko, Eli, sasama ka sa akin. Sabi ko saan doon sa MGCI. Ngayon, sabi ko, bakit ang gagawin natin doon? Ay kung gusto mo, magpasukat ka ng salamin. Dahil, di ba binanggit mo sa akin na namumroblema ka sa iyong salamin sa mata. Ngayon, nagpunta ako sa kanila, sinabihan niya ako, talagang lubos ang pagtitiwala ko sa ating Panginoon at dininig niya yung aming dalangin na sa hari nawa ay ako'y magkaroon ng salamin ngayong linggong ito. Hindi naman ako nagkamali at talagang ako'y pinagpala ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Sa'yo naman po. Nagpapasalamat po ako dahil Salamat po dahil binigyan niya tayo ng kapayapaan at kalakasan sa araw-araw na Ating buhay. buhay na yan lang po. Okay. Sa inyo naman po si Nanay Nanay Annalisa. Annalisa. Annalisa muna. Nanay Mili muna. Nanay Mili. Ayoko na. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon. At yung aking naramdaman ay gumaling na. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Galing na. Maraming salamat po. Ating Panginoon. Amen. Kasi namin, Sister Annalisa. Sister Annalisa. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po dahil ngayon malagdan tayo ng palagdan. At syempre masaya kami dahil dito po kayo palagi. Amen. Sana po, salamat din po pala dahil sa mga biyayang binibigay nila sa amin. Sa mga anak kong mababait. Mababait talaga yan, mababait. Ano po ay lagi po silang ilalim sa pinagkakamakan. Yan po, salamat. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ulit po ang Panginoon sa buhay. Kasi ilalay atot naman po. Sige po. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at ako ay nakakaisip-isip na ng pagtuloy sa araw-araw. Amen. Ako po ay nagaling-galing na ng konti. Ayun. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na ang paggaling. Tuloy-tuloy na po. Amen. Panginoon, Panginoon. Salamat. Maraming salamat po. Amen. Praise God. Lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. Meron man po o wala. Ang importante po, palagi po natin siyang kasama. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo, nagsama-sama. At share ko lang po yung about po kagabi. Magluluto po sana ako ng ulam, yung sa tanghonsot ba yun? Ngayon sabi ko, para kayo hindi makinali. Ayun, gano'n. Tapos po, ang ginawa ko po, ako po yung lumabas, bumili po ako ng ulam. Tapos, pagkabili ko po ng ulam, pumunta po akong tindahan. And then, nung pauwi na po ako, sabi ko po, para pong may umuusap. Akala ko po nag-iihaw. Yung inaano ko po, yung inaaninigan ko, kasi nga madilim din po. Pero yung nagulat ko ako, yung basurahan po lumiliyab, yung meron pong apoy. Dito po sa may tindahan. Sabi ko, ba't ako yung tinawag ko po yung may-ari. Kaya gano'n po nga po ng Panginoon kasi po kung, siguro po kung hindi po ako lumabas, baka po nagkaroon po ng sunog. Kasi po, basurahan, tas may sasakyan. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa buhay po nila. Purihin po natin ang Ngayon, nangyayari natin ang ating kapatid. Halika. Sabihin mo, salamat, Panginoon. Salamat ka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Ayun. Ang palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, maririnig naman natin ang ating kapatid Jumit para sususi na kanyang inihanda. Muli, palakpakan na natin ang Panginoon. Ang babahagi natin sa inyong susi sa umagang ito upang pag sinabi kong susi, nagbubukas po yun. Ano? Babahagi sa oras at sa araw nito upang panghawakan natin sa isang linggong ito ang susi na ibabahagi sa iyo. Ganon din ang mensahe. Ang mensahe naman po yun magiging kalakasan natin habang tayo ay nabubuhay. So, lalakaran natin lahat yun. Yung susi and mensahe. Now, ang susi po natin today ay mababasa natin sa Proverbs 21:21 o Kawikaan 21 verses 21. Babasahin ko po sa English and then babasahin ko sa Tagalog. Ang sabi sa English, He that followeth
after righteousness and mercy, findeth life, righteousness, and honor. Sa Tagalog po, ang sabi sa Tagalog, ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob ay nakakasumpong ng buhay, katwiran, at karangalan. So, ibig sabihin, ulitin ko, ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob ay nakakasumpong ng buhay, katwiran, at karangalan. Now, paliwanag ko lang, yung sinasabi mong sumusunod sa katwiran, yun po ay katwiran ng Diyos. English po ng katwiran is righteousness. Ano? Katwiran ng Diyos, ibig sabihin yung righteousness na nanggagaling sa Diyos. At kagandahang loob, mercy, yung kagandahang loob ng Diyos. Dapat sumunod tayo sa katwiran at kagandahang loob na nagbubuhat sa ating Panginoon. At dahil dito, makakasumpong ka ng buhay, katwiran, at karangalan. Ayan po, maliwanag yun. Ang sabi, dito sa banal na kasulatan, bibigay po ako ng mga ilang nakagawa yung nalakaran itong Proverbs 21 verses 21. Ang sabi po sa 2 Peter 2 verses 5 o ikalawang Pedro 2 versikulo 5. 2 Peter 2 verses 5. Ang sabi rito, at ang dating sanlibutan ay hindi ipinatawad. Datapot, iningatan si Noe. Ayan, tandaan niyo po. Si Noe na tagapangaral ng katwiran. So, tinawag siyang a preacher of righteousness. Si Noe po ay tagapangaral ng katwiran. Nakasama na iba pang 7. Paanoong dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama? Sino po nakakakilala kay Noe? Si Noe. Si Noah. Sino po nakakakilala? Sa banal na kasulatan. Ayan. Ayan yun po. Si Noe po, yung sa Old Testament, nakita kasi ng Diyos Ama na ang sanlibutan po ay talagang napakasama na. Pasama. Kaya sabi ng Diyos, nagsisisi siya na nilikha niya ang tao. Subalit, ganun pa man, lumibot pa rin ang kanyang paningin at nasumpungan niya si Noah na righteousness. Ibig sabihin, sumusunod siya. Ibig sabihin, lumalakad siya sa katwiran ng Diyos. Sapagkat ang sabi ni Noah, siya ay taong matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nakita niya, sinaipusan niya si Noah. Sabi niya, Noah, gumawa ka ng malaking barko at ilagay mo dyan ang mga hayop. Ipili ka ng mga hayop, 2, babae, lalaki, at mga ngaral. Gano'n lang ginawa ng Noah. Siya po ay, bukod siya ay gumawa ng malaking barko, siya po ay nangaral. Ibig sabihin, lumalakad siya sa katwiran ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Nandun hindi yung kagandahan loob. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, yung hindi nasabing kagandahan ng loob. Dahil, kung tutusin, anong pakit ko sa inyo? Para kung gano'n yun sasamahan niya ako'y maliligtas na. Subalit hindi gano'n. Dahil lumalakad ka sa katwiran ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na kailangan umalubo sa iyo. Kaya gano'n ang ginagawa ni Noah. Bagamat ginawa niya ang barko, siya pa rin ay nangaral sa sanlibutan. Alam niyo ba, ilan na naligtas? Ilan? 7. Total of 8 po sila. At yung mga naligtas niya, sino po? Pamilya lamang niya. Walang naniwala sa sanlibutan ito. Parang imagine niyo po, ngayon umiikot sa lamo. Walang naniwala sa isang lugar na ito, kundi yung kamag-anak nila ang biruin niyo po yun. Dahil sino ba naman ang gagawa ng barko sa ibabaw ng bundok? Abay, masasabing, hindi ata matino ang pag-iisip ng Noah na ito. Kaya ganoon po ang nangyari sa kanya. Kasi ang mga bangka
ko, ginagawa ko yan sa tabi ng dagat. Para kung yan matapos, itutulak na lang yan, papunta ang dagat, paano mo naman itutulak ang malaking barko? Sa ibabaw ng bundok, sige, imagine niyo. Kaya walang naniwala sa kanya. Bagamat ganun pa man, talagang masasama na ang puso ng tao. So, maliwanag, ang sumusunod sa katwiran at kagandang loob ay nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. Kaya ano nangyari? Sa pamilya ng Noah, nakasumpong sila ng buhay, katwiran at karangalan. Ano ibig sabihin? Naligtas ang sabayan ni Noah. Ibig sabihin, bumaha, umulan po kasi nun eh. So, bumaha, lumod lahat ng tao, patay lahat ang hayop. At naligtas ang Noah kasama ang kanyang sambahayan. Nakita niyo po ba? At dahil sa katwiran ay ililigtas mo ang inyong kaluluwa. Nakukuha ko ba natin? Sa makikita, mababasa po yan sa Ezekiel 14 verses 14. Ang sabi rito, bagamat ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel, at si Job, yun po yung mga tinutukoy, yun po yung mga matutumit sa harapan ng Diyos, ay nagkaroon ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Ang tinutukoy po, kung tayo dito, hindi po yung katwiran ng tao, kundi yung nanggagaling sa Diyos. Kasi, kailangan maunawaan mo, makakilala mo kung sino ang Diyos na to. At iyon yung lalakaran po natin. Katwiran ng Diyos. Kaya itong araw na to, ito po ay katwiran ng Diyos. Tayo po ay sumasamba sa kanyang harapan. Kaya akala na sa libutan, ay natatama na sila, okay na ako nagdakit ko. Mananalangin na lamang ako sa bahay. Subalit kailangan pa rin ng fellowship. Ibig sabihin, pagsasama-sama ng mga kapatiran sa harapan ng Diyos. At iyon po yung katwiran na magiging katwiran natin sa kanyang harapan. At ganun na ang nangyari. Ulit ito, bagamat ang tatlong lalaki ko na si Noe, si Daniel at si Job, ay nandoon ang kanila lamang ililigtas ay kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Sabi ng Panginoon. Hindi ko po sabi yun. Sabi ko yun ng Panginoon. Kaya ang tanong, sumasampalataya ka ba sa Diyos? Yun po ang nagiging katanungan sa atin. Sapagkat kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, ikaw ay sumusunod sa kanyang katwiran. Sa mababasa, sa Galatia 3, verse 6, Galatia 3, versikulo 6. Ang sabi, ganoon ni Abraham na sumasampalataya sa Diyos at ito'y binilang sa kanya na katwiran. So maliwanag, ulitin mo lang yung susi natin sa verse 21. Ang sabi, ang sumusunod sa katwiran at kagandang loob ay nakakasumpong ng buhay, katwiran, at karangalan. Kaya walang iba, wala tayong gagawin, kundi magpatuloy sa Panginoon, at wala nang alibay. Kumbaga, kung tayo ay hinahatak ng sanlibutan o pasyal naman muna tayo, minsan lamang ito masyal, pumukos muna tayo. Sabihin natin, inuuna ko muna ang Panginoon. Amen? Yun po ang ating susi sa umagang ito. Purihin ang Panginoon. Kaya narinig nyo ang susi. Kaya nga napakahalaga natin maunawaan. Kaya kung bakit gumawa si Noah ng barkong malaki sa bundok. Kaya magtataka kayo, sabi ni Brother Juby, ang bangka o ang barko, ginagawa yan sa tabi ng dagat. Subalit, bakit ito sa bundok ginawa? Dahil ang Diyos ay bugunawin niya ang sanlibutan at ititira lamang niya ang sambahayan. Kaya nga makalagay na yung sambahayan, kayo sambahayan, tayo sambahayan, dahil tayo ay magkakamag-anak. Kamag-anak kayo ng aming misis. Kaya kayo ay bahagi ng sambahayan ito at kayo ay ililigtas
at sila na nakakarinig ng salita ng Diyos na ito, bagamat sila ay wala rito, naririnig nila. At iyon natatanim sa puso nila, yung kanilang naririnig na yun. At doon, makikita nila na maging iyon ay magbubunga at nanaisin nila na ang kanilang sambahayan din ay maligtas. Kaya nga dito, napakahalaga natin maunawaan. Kaya nga ngayon, kasi ito, ibibigay sa inyo yung mensahe na ipinadala sa lugar na ito ngayong araw na ito. Palakpakan natin ang Panginoon kay Father Tino. Hello, magandang umaga sa ating lahat. At ako nga pala ang yung kapatid sa Panginoon. Kababayan tayo. Kalatagan po ako. At may bahay din kami dyan sa Lian. Kaya yung kanina, yung salita na ano sabi? Yung bata. Dunggilan ng dunggilan. Kaya abot ko po yun. Kasi naman kahiling itong isang mangulukait. Kaya tinutumangan na. Alam niyo na po ba yun? Ayun po sa amin kasi ang hilig mo mangulukait Kaya tutumangan na kita. Nakuha po ba nanay? Ayaw na masalita dito sa Batangas. Kaya salamat po sa Diyos sa umaga ito. Tayo yung pinagkakatuwa lang ng Panginoon. Kaya yung kung ginagawa natin na tuwing linggo na naririto tayo nagsasama-sama, ito po ay napakahalaga dahil ito ang utos ng Diyos sa atin. 6 na araw gagawa, ang 7 araw ay Sabat para sa Panginoon. Ang Diyos ay nagpahinga sa 7 araw. At yun ang nais ng Diyos na gawin natin upang siya ay ating papurihan, pasalamatan sa buong linggo na tayo ay kanyang sinamahan. Alam niyo ba yung pagtatrabaho? Noong araw ng ating mga magulang ay hindi pa nagkakasala. Sila ay namamahala lang doon sa halaman ng Eden. Siya lang si Eva, kumpleto na doon. Ang Diyos ay napakabuti. At natutuwala ako doon kanina sa mensahe ni pangalan mo ate. Na kahit anong nangyayari sa buhay natin, manatili tayong magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo si Job, kaya napakahalaga ng salita ng Diyos mapagbasa. Basahin niyo ito lagi-lagi. Si Job, lahat ng kanyang ari-arian nawala, pati ang mga anak niya nawala rin. At ang sabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa ba sa pagtatapat? Ang sabi ni Job, mabuti lang ba ang ipagpapasalamat mo sa Diyos at hindi bagay na masama? Tatanggap pa tayo ng mabuti at hindi ng masama. Purihin ang Panginoon. Alam niyo, kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, sinasamba natin siya, pinapasalamatan mo siya, kahit pangit na ang nangyayari, ang diablo naiirita. Naiirita siya. Pangit ka nga, nagpuri pa. Kapag lagi ka nagpupuri, ang diablo hindi nagagawa ng masama sa iyo. Dahil ayaw niya napupurihin mo ang Diyos. Nakukuha ba natin? Ang sabi, ang magnanakaw, siya naparito upang magnakaw, pumatay, pumuksa. Ang Diyos ay naparito upang kaibigan ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. Nakukuha natin. Kaya huwag nating kalilimutan ang pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos anuman ang mangyari sa inyong buhay. Napakaganda ng susi patungkol sa katwiran. Kaya kailangan mamuhay tayo sa katwiran ng Diyos. Kaya nga doon sa bahagi ng buhay ni Noah, alam niyo ba ang edad ng mga tao ng panahon ng ating mga magulang? Si Noah 950. Si Adam 930. Ang pinakamay edad ay 969 si Methuselah. Ganyan ang edad ng ating mga ninuno noong araw.
Subalit ginagamit nila sa kasamaan palagi. Kasama. Dahil hindi nga sila namamatay, matagal ang buhay nila, ginagawa nila puro kasamaan. Walang matuwid na maliban kay Noah na nakita ng Diyos. Ganyan ginagawa ng mga tao ang haba ng edad nila. At nasabi ng Diyos, nagsisisi ako bakit ko ba nilikha ang tao. Dahil ang kaisipan nila ay puro kasamaan na lang parati. Kaya itong Noah na ito, na lumalakad sa katwiran at hindi umaayon sa gawa ng mga tao na yan, nakapitbahay niya, nakasama niya. O kung nabasa na niyo yung kay Lot, hindi siya nakikiayon. Si Noah ganun din. At si Noah ay inutusan nga ng Diyos gaya ng inyong narinig, gumawa ka ng arko. Dahil gugunawin ang mundo dahil napakasama. At ang nangyari nang dumating yung oras na yun ng Diyos, biro nyo 40 araw, 40 gabing umulan. Tandaan nyo na mundoy. Diba? So sa amin sa Rizal, ang daming nalunod, ang daming lumubog. Oras lang yun, 3 oras lang yata yung umulan ng todo-todo. Kaya ano pa, kung ito'y 40 araw, 40 gabi. At ang nangyari, ang naligtas nga lang yung sambahayan ni Noah. 8 kaluluwa pati si Noah, at tayo ay lahi na ni Noah. At ang ginawa ng Diyos na edad natin ngayon, hindi nakagaya nung araw na halos umabot ng 1,000. 969. Ang edad ngayon na standard natin ay 70, 80, bihira na umaabot ng 100. Dahil sa kalakasan, umaabot ng 80. Pero kung tayo'y sasampalataya at makikilala natin ang katwiran na ginawa ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin, dahil ang Diyos ay napakabuti, nakabasa na ng John 3:16. Meron ba nakaka-andito? Nagtasa ka man. Sige, pakibasa mo nga ito. Anong sabi ito? Okay na lamang, sige. Kaya napakahalaga na tuwing araw ng Sabat, 7 araw, ito ay maging kauhawan natin. Sige, ito ay basa. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sinuman sa kanya ay sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng ano? Ng buhay na? Dati 969. Pero ngayon ko isasampalataya sa Panginoon Jesus, ang sabi niya, ikaw, tayo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, buhay ng Panginoon. Mas mahabang buhay, walang katapusan. Nakasama natin ang Diyos. Ang lupang ito'y babaguhin. At ang Panginoong Jesus ang siyang pinaka-sentro. Kung saan siya ang pinaka-pangulo at tayo ang mamamahala. Sabi ng Panginoon. Kaya yung araw ng linggo, ito'y paka-asamin natin. Na tayo'y laging magsama-sama, magpasalamat sa Panginoon sapagkat yun ay utos ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit tayo nagpupuri, nakakatuwa sa Panginoon? Ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Noong ang Panginoon Jesus ay nakasakay sa asno at yung mga katagasunod niya ay naghihiyawan, nagpupuri, Hosana, Hosana sa kataas-taasan, purihin ang anak ni David, o ang Panginoong Jesus. Nagpupuri sila, maingay sila. Ang sabi ng mga iskriba, mga Pariseo, ang iingay nila, sawayin mo na sila. Alam mo, sabi ng Panginoong Jesus, kapag sila hindi imig, ang bato ay sisigaw. Maging ang mga burol, ang mga bundok ay magsisimulas ng pag-awit, ng pagpuri sa Panginoon, maging ang mga puno.
Kapag hindi tayo nagpuri, ang puno pala ang magpupuri. Maging ang mga bundok ay magpupuri sa Panginoong dadalaw yan. Kaya yung pala kaya may bagyo, kaya may problema sa buhay mo dahil hindi ka nagpupuri sa Diyos. Kapag ang bato'y gumalaw, sumigaw, di ba lindol yan? Kaya yung pala sabi ko, ganun pala kapag may bagyo at may paglindol, ang mga anak na Diyos hindi na nagpapasalamat sa Diyos. Bubugungin ka ng problema upang maalala mo, Diyos. Yun ang paraan ng Diyos. Ayaw mo sumunod. Dahil ang mga tao, kaya lang natututong lumapit sa Diyos kapag mayroong trahedya, problema sa buhay nila. Huwag nating antayin yun. Kaya salamat sa Diyos na tayo'y kinahabagan, na ipinaunawa natin ng Diyos sa atin, na tayo'y magpuring lagi magpasalamat sa Diyos upang ang problema ay hindi manahan sa buhay natin. At tayo maingatan ng Diyos hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kaya kapag ang kasiyahan mo ay nasa kautusan ng Panginoon, binubulay-bulay mo araw-gabi, naroon yun sa Awit chapter 1 verse 1 to 3. Ang sabi ron, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni nauupungan sa upuan ng malilibak, ni tumatayo sa daan ng makasalanan. Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, nagbubulay-bulay siya araw-gabi. Siya matutulad sa punong kahoy na itinanim sa sipin ng mga agos ng tubig. Siya magbubunga sa kapanahunan. Ang kanyang dahon ay hindi malalanta. Ano man ang iyong gawin, tiyak, giginhawa. Amen? Purihin ang Panginoon. Ang kasiyahan doon natin ay hindi doon birthday, nasalat, piyestahan, hindi doon. Kundi ang iyong kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, nagbubulay-bulay ka araw-gabi. Matutulad ka sa punong kahoy na tinanim sa sipin ng agos ng tubig. Kapag ang puno ay nakatanim sa sipin ng agos ng tubig, hindi yan natutuyo, laging sariwa. Diba kaya tayo nagtatrabaho? Alam natin magtrabaho, mag-aral, maging professional, doktor o abogado, ay nasusi para yumaman, para guminhawa ka. Pero ito pala ang susi. Ang kagalakan mo'y nasa kautusan ng Panginoon. Para sabihin ay bakit sila ang yayaman nila? Wala naman ang Diyos sa kanila. Ang pagpapala po, dalawang klase. Ang pagpapala ay dalawang klase. Isang pagpapalang may sumpa, isang pagpapalang may kagalakan buhat sa Diyos. Dito sa mundo, sa atin, ang kilala dito, yung mayayaman. Di ba? BBM, Duterte, marami, mga artista, mga celebrities, lahat yan kilala. Pero sa Diyos, iba. Meron dito nakasulat sa Lucas, ang sabi rin, merong isang mayaman, hindi nilagyan ng pangalan. At merong isang pulubi, ang pangalan, anong daw pangalan? Lazaro, may pangalan. Kaya tayo, hindi man tayo kilala sa mundong ito, tayo'y kilala sa langit. Dahil isinulat na ng Diyos ang ating mga pangalan. Kaya sabi ron, at kung sino man ay hindi masupungan na nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, ay ibubulin sa dagat-dagatang apoy. Kaya yung pangalan natin na nasulat sa aklat ng buhay, ingatan natin yan. Pwede ang mabura. Kapag hindi tumigil ng pagsunod sa Diyos, mabubura yan. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, dahil ang mga Israelita ay natalakay ang pangalan sa aklat ng buhay dahil sila bayan ng Diyos. Subalit kung sila nagkasala, ang sabi ng Diyos kay Moses, aalisin ko ang kanilang pangalan na isulat ko. Subalit sabi ni Moses, ay kung aalisin mo ang kanilang pangalan, ang pangalan ko, burahin mo na rin. Kaya ang pangalan pala, pwedeng mabura kahit ay nasulat. Bakit? Dahil ikaw ay hindi lumakad sa katuwiran na nagpapatuloy na ang ginagawa kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Moses, ay burahin mo na rin ang aking pangalan. Dahil si Moses, naroon na ang concern niya sa mga Israelite, napamahal sa kanya. Pero dahil
Sasabi niya, ay kung buburahin mo ang pangalan niya, burahin mo na rin ang pangalan ko. Diba dito sa atin sa Batangas, ay pagka ang anak ko ay ginayon mo, ay dadaan ka sa ibabaw ng aking bangkay. Diba ganun sa atin? Ay huwag na huwag yan, dadaan ka muna sa akin. Oo, diba ganun ang kasama. Para talaga mo sa iwag yun. Ay kung hindi mo pa rin ako na lang. Pero nasabi ng panon, kung sino nagkasala, yun ang buburahin sa lahat na isinulat niya. Kaya yung mga pangalan natin na nasulat, ay maingatan natin at ang magpapabura dyan, yung iyong hindi pagpapatuloy sa katuwiran. Nakukuha natin. Kaya mapapalad kayo. Alam niyo sa bayan ng Kalaka, sa Barangay Kahil, mga bata ang tinuturuan din doon, ang dami. Kaya yung mga bata ngayon, huwag natin sabihin, ako bata naman yan. Pero alam niyo ba, ang kaharian ng Diyos ay tulad sa mga bata. At ang galing niyang kumita. At doon merong magkakapatid, 4 sila. Mga babae, merong lalaki, 1, 3 babae, 1 lalaki. At merong kapitbahay doon na meron din 4 o 3 magkakapatid na lalaki at yung magulang. Pag inaayaya namin, dali kayo tayo magpupuri sa Panginoon. Pag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Umuumis lang. Ano kayo umuumis? Sa ganun lang, hindi nila pinapansin itong kapitbahay. Pero yung pinagdarosan namin sa gawain, talagang excited sila. Pag ligaw, sasabihin na ganong pangalan, ay inay, naandyan ang pastor. Sabi, awa-awa ang mga manok. Kahit alim-lim, gigilitan ng leeg. Ganyan po ang tiga Batangas. Kaya ang ginagawa namin, kakuwaway, kahit na alim-lim, kinukuha sa bugat. Makakay lang para sa pastor. Hindi po ganun. Pero alam niyo, yung 3 babae, 1 lalaki na yun, na magkakapatid, nagpatuloy pati yung kailang mga magulang. Hanggang ngayon. Alam niyo yung 3 babae, 1 lalaki, napunta sila sa Malta. Pinagpala siya financially, spiritually nagpapatuloy. Alam niyo yung 3 kapatid na lalaki na pumupunta na, alam niyo kung saan napunta? Napunta lahat ng kulungan. Nagawit sa pinagbabawal na gamot. Kaya purihin ang Diyos sa inyo ng mga magulang na ang mga batang ito ay naririto. Saglit lang po ang panahon. Makita nyo pagkabis ang mga dalaga binata na yan. Kaya sabi ng panutuloy mo ang bata habang bata pa dahil pagtanda niyan hindi yan hihiwalay. Kaya dito magkaroon tayo ng katwiran o pagkaunawa. Kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, iritang-irita ang diablo. Lalo na may problema ka at hindi magpupuri sa Panginoon, inis na inis ang maaway. Kaya ang mangyayari, hindi ka nagagawa ng masama. At ang mangyayari sa buhay sa iyo, ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito upang ikay bigyan ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. Amen! Ayun ang mangyayari sa atin kapag ikay lagi nagpupuri dahil ang kaaway na irita kapag ikay sumasamba. Kaya iritahin natin ang diablo sa pamagitan ng pagpupuri kahit ano nangyayari pangit sa buhay mo. Sasabihin na, ay pangit yan ang puri na. Ay hindi ko nabigyan dahil ayaw ng diablo na ikay magpuri sa Panginoon. Amen! Noong araw, ewan ko siguro inabot pa ni nanay ni tatay. Yung pangaharana. Di mo ba? Sino ba dito ang naaabot nanay? Ikaw ba'y naharana? O ba? Ikaw nanay, naharana ka ba? Oo! Totoo yan! Kasi ngayon hindi na uso yung harana. Extra, wala na nakikita. Kaya dito, kapag ikay sumasamba, hinaharana mo ang Diyos at bubuksan ang dungaman sa langit. Titingnan ka at papapasukin, sasagutin ka niya sa lahat ng iyong kahilingan. Amen! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Nawa natin, amen! Kaya lagi tayo sasamba sa Diyos, di ba nang pagka ikay manililigaw, dungawin mo
Diyos. Hallelujah. Eh ngayon wala nang hara-hara na. Nawa, mabalik yun. Ano nga, okay ba? Pagpuli na Panginoon. Hallelujah. Pinagkakatuwa tayo ng Panginoon. Dito, hindi tayo na sa lanas. Anak mo siya sa buhay niyo. Purihin ang Panginoon. Nakakatuwa po na magpuri sa Panginoon. At dito nyo nakikita, hindi pala ito isang religion. Ito pala ay personal na relasyon sa Diyos. At ang Diyos ay gagawa sa buhay ng bawat isa sa kanyang mga anak. At yan ay walang iba kundi tayo na kinahabagan ng Diyos. Alam niyo, dito may isang hari na siya sa 2 Chronica 26:5. Sino nakakita natin? Sige, bilisan niyo para mawala natin. Kaya napakahalaga mga kababayan ko na tuwing araw pa lamang ng Sabado ay excited na kayo na araw na linggo magkikita-kita tayo. Kaya nga mayroong bispiras. Ang ibig sabihin ng bispiras, paghahanda. Pag araw na linggo, wala na yung gagawin kundi magkasya sa Panginoon. May nakasumo na ba? 2 Chronica 26 verse 5. Ito ay huwag mahiwalay sa ating mga puso na ang ating kagalakan ay nasa pagtitipon-tipon para ang Diyos ay purihin. Sino mabasa? Nakita, Andre? 2 Chronica 26 verse 5. Kaya dito sa sambayan ni Noah, nung siya'y nangangaral, walang bagamat hindi sumunod, hindi nakinig. At alam ko, kagaya na nabanggit ng Brother JB, na kahit wala sila din nakikinig, naririnig nila ito. Kumikilos na rin ang Diyos sa buhay nila. Pakibasa, sister. At siya ito malagang hanapin ng Diyos sa mga kaarawan ni Zacarias, na siyang maalam sa pagkain sa Diyos. At habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya ng Diyos. Yun ang dapat makita natin. Habang hinahanap natin ang Panginoon, tayo'y pagiginhawahin ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya ang susi, para ikaw ay guminawa, patuloy mong hanapin ang Diyos sa lahat ng arawan ng iyong buhay ng ating buhay. Huwag tayong ihiwalay doon. Dahil ito ang hinahanap ng Diyos sa kanyang mga nilikha, ang sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kahit ako nagtatrabaho, hindi ka maaabala. Bulahin mo ang iyong narinig, ang salita ng Diyos na natatanim sa iyong puso kahit nagtatrabaho ka. Kahit nagtatrabaho, lalong kagaan ang iyong pagtatrabaho. Bagay ang iyong pag-aaral, kapag binubulay mo ang salita ng Diyos sa mga estudyante, sa mga bata, yan ay magiging matalino. Kaya ang Diyos ang maging inspirasyon ng buhay natin. Hindi ang iyong magandang kotse, magandang bahay, ang malaking kayamanan. Hindi yan ang success ng buhay. Ang success ng buhay ay kapag alam mo na, tiyak mo na kasama mo ang Diyos. Hindi ibig sabihin din natin kailangan ng maraming pera. Inaklaro ng Diyos siya mapalit o pang kibigyan ng buhay ng kasaganaan ng buhay. At merong mayayaman dahil nag-iisip lang, nasa na dati natin Pangulo? Mabay na Pangulo. Kaya hindi ang pera pala sapat na sagot sa buhay natin. Maraming mayayaman nagtatago. Pero mayaman na nagtatago ka pa. Kaya hindi ang pera ang sagot sa kapayapaan, sa kagalingan. Ang sagot sa kapayapaan at kasaganaan ng buhay, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang Diyos. Ang sabi na pala magtipong kayo ng kayamanan, saan daw? Doon sa langit, dahil doon ang destinasyon natin. Hindi dito. Ang itatagal lang natin dito ay gaano hindi pa bihira umabot ng 100 taon. O ikaw ate, halimbawa, gagawin ka ng bilyonaryo. Maraming sasakyan, maraming
pagdurusa, walang hanggan yun. Wala pang 100 taon, gano'n tumagal ang buhay ng dating Presidente Marcos. Hindi umabot ng 100, alam ko. Nasaan kaya siya? Nawa na may nasa Panginoon. Dahil kapag ang tao ay inabutan sa kasalanan, yun ang pinakamasaklap sa buhay ng tao. Kaya sabi rin, kung ang isang tao ay nagkaanak na 100 na buhay na maraming taon, na ano pa ang kanyang kaluluwa hindi na busog na mabuti at sa araw ng kanyang kamatayan, wala siyang pagpaliging, aking sinasabing maigi ang isang naagas kaysa kanya. Kahit parang isang tao na buhay ng nagkaanak ng 100 na buhay na maraming taon, subalit ang kanyang kaluluwa hindi na busog na mabuti, unang katwiran, at sa araw ng kanyang kamatay, walang pampaliging, maigi pa ang isang naagas. Ano pa na yung naagas? Hindi naging tao, nakunan. Buti pa hindi ka na naging tao. Kaysa naging tao ka at hindi ka na nabusog ang iyong kaluluwa. Ano ang bubusog sa kaluluwa? Tinapay, tubig, kanin? Ano daw? Ayun, Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ka, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya ito pakabusugin natin. Dahil ang kaluluwa, ang Espiritu, yan ang nagbibigay buhay sa ating katawan. Kapag umalis yan, patahay. Kaya ang higit nating palusugin yung ating Espiritu, yung ating kaluluwa. Ito'y pakapanabigan lagi natin ng ating pagtitipon. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kalilimutan ng pagtitipon-tipon. At ito ang susi para maging success ang buhay mo upang huwag mapunta ka. Huwag mapunta ang tao doon sa impyerno na walang hanggang kamatayan. Ano ba? Ang alam nila pag namatay ay tatalunan. Pero alam nyo, dadating ang panahon. Hahanapin ang taong kamatayan. Subalit ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Hahanapin nila ang kamatayan, hindi nila masusumpuhan. Dahil ang buhay nila ay magiging sumpa sa kanila. Papahirapan at papahirapan. Dahil dadating ang araw dahil sa tigas ng ulo ng mga tao, hindi nakinig salita ng Diyos. Magpapadala ng salot, makakagat ng alak na 5 buwan, mahihirapan ang tao. At hahanapin niya ang kamatayan, hindi niya sa masusumpuhan. Magnanais mamatay. Kaya yung kamatayan, hindi mo ito pinakamasaklap. Ang pinakamasaklap na hindi mo nakilala ang Diyos na lumalang sa iyo. Na ang plano sa iyo ay mabuhay ka walang hanggang kasama niya at ng mga banal. Kaya mapapalad tayo. At dito ay maunawa natin na hindi pala ang pagsama sa relihiyon. Dahil walang relihiyon ay pinako sa krus, si Kristo lang. Ang kailangan natin ay personal na relasyon sa Diyos. Kaya wala tayong tatanging reliyon dahil ang Diyos ay hindi tayo ng reliyon dito sa lupa. Dahil ang ibig sabihin ng reliyon division. Ang dalangin ng Panginoon Jesus Ama, kung paano ikaw at ako ay isa, sila may maging isa na gaya natin. Napakabuti ng Diyos sa buhay ninyo. Ingatan natin yan. Magkaisa tayo. Magdalaginan tayo. Na huwag mabura ang pangalan niya na nasulat sa aklat ng buhay sa langit. Kaya yung sinasabi na rin natin, save now, save forever. Eh bakit may pagbura? Kaya ang kaligtasan, ito ay ating ipamumuhay sa pamagitan ng pamumuhay na may katwiran, na paglayo sa kasamaan at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. Kaya mga kababayan ko, purihin ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Yun lang, sa Diyos ang papuri. Hallelujah. Yan. Aling nyo, kayo ay na-bless sa mensahe na inalili. Kaya napakahalaga nating makuhaan na yung araw ng linggo, Sabado pa lang, araw na naghahanda na tayo. Araw ng linggo bukas,
Kailangang ihanda ko ang aking puso, ang aking espiritu, ang aking kaluluwa. Dahil kinabukasan, sasamba ako. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tayo ihanda ko ngayon sa aking communion sa oras na ito. Sige, kung wala kayo dito, yung iba kuha lang ba? Kuha. Sige ba? Ano, Myra? Bigyan mo sila ng bigyan. Bigyan mo sila ng bigyan. Bago. Bago tayo dumako sa ating communion, tatawagan ko nga si Jacob, Paniga Jacob. Halika, dali. Dahil gusto niyang magpatotoo sa Panginoon. Sige, magpasalamat ka sa Panginoon. Ako nga po ay nagpapasalamat dahil po kami nakakapagkain ng 3 araw sa isang beses. Okay, pwede rin yun. Okay na, pwede na. Hallelujah. Makain siya ng 3 beses. Isang araw. Hindi siya pinagkukulang. Amen. Praise the Lord. Ano, kompleto na mag-completo mo yung mga naman. Sino wala? Sino wala? Sino mawala? Dito. Hindi, mamaya na tayo. Mamaya na tayo sa amin. Dito na tayo tama. Dito tayo. Okay. Sige. Bigyan mo na kayo yung bigyan. Wiser than the snow, my Jesus, God's precious sacrifice. It's your At nang siya blood. makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, hindi kayo aking katawan na pinagputol-putol. Dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pangalawa sa akin. At ganoon din naman, ginawa ka ng saro. Pagkatapos na makahabol na, sinabi, ang sarong ito siya ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisino, sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing panin ninyo ang tinapay na ito, at inumin ninyo ang saro, ay ihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sige po, inumin natin, kanin natin, dugo at ang katawan ng ating Panginoong Sus. Ito na. Praise the Lord. Wala. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that's my place. Redeeming Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa Panginoon. Tayo nakatapos na naman ang isang linggong gawain sa
Bibigyan ka nun, bibigyan ka. Bibigyan ka nun. Hindi, okay lang po. Ay, pwede nyo pong hugasan nga yan para sa susunod. Mag-return dadala ka lang para kasi, di ba? Mga bata. Ay, naku, nalimutan nyo isa yung amin. Yung big, namin yung kapit mo. Amin sila po. Yes, sa Panginoon po kayo papasok.